tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang pag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng iba ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Friday ngayon, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Ngayon din mga kapatid ay pinigdiriwang natin o ginugunita natin si San Roque, ang nagpapagaling. Si San Roque, pansamantala siyang nagkaroon ng sakit. Bakit? Dahil galing siya sa maimpluwensyang pamilya, may kaya, pero nakita niya naghihirap ang marami niyang kababayan. Kaya ang ginawa niya, tumulong siya na magpagaling. Pumunta siya sa mga may sakit. Noong mga panahon na yun kasi, nagkaroon ng epidemya doon sa lugar nila. Pero katutulong niya sa mga may sakit, siya rin mismo nahawa. Kaya ang ginawa niya,
Pumunta siya sa gubat at doon nanirahan dahil ayaw niyang makahawa sa iba. Pero merong aso, kaya may aso siya sa tabi, kung makikita nyo. Yung aso na yan yung nagdadala sa kanya ng pagkain araw-araw hanggang sa siya ay gumaling. At nalaman nung may-ari nung aso na ganun yung ginagawa, so ang ginawa nung may-ari, inampun siya. And then gumaling, and then eventually, nagpagaling siya din ng nagpagaling. Mga kapatid, pansamantala na nagkaroon ng sakit si San Roque, pero naging permanente sa kanyang puso ang paglilingkod sa kanyang kapwa. Pansamantala siyang tumulong sa mga tao, pero naging permanente yung luklukan niya sa kalangitan. Kaya nga hanggang ngayon pinagdiriwang natin ang kanyang buhay. Pansamantala at permanente. Pansamantalang pagtulong, pero permanenteng luklukan sa kalangitan. Kung kayo ba ang papipiliin, ano yung pipiliin ninyo? Yung pangmatagalan o yung temporary? Yung permanent ba o yung temporary? Yung permanente o yung pansamantala? Well, siguro, iba-iba yung maging sagot natin, depende. Diba? Depende kung anong sitwasyon. As usually, kapag tayo nakakaranas ng kasiyahan sa isang bagay, pagka tayo nakakaranas ng kaginhawahan at walang problema, gusto natin permanente. Gusto natin pangmatagalan na. Kung tayo nakatikim ng ginhawa sa buhay, kung for example marami tayong pera, siyempre gusto natin permanente na yan. Pero kapag nakaranas tayo, pag nagsimula na tayo makaranas ng paghihirap, gusto natin temporary na lang. Gusto natin pansamantala lang. Sino ba namang gustong maghirap habang buhay? Sino ba namang gusto magtiis habang buhay? Sino ba namang gusto mamroblema habang buhay? Kaya kapag maganda, gusto natin permanente. Pero kapag hindi na maganda, gusto natin pansamantala. Pero kahit sa pagsasama na mag-asawa, ina-apply natin ito. Mga kapatid, ang kasal, ang buhay mag-asawa, sa narinig natin sa Ebanghelyo, ay supposedly permanente. Supposedly walang hanggan. Supposedly kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa mag-asawa. Pero hindi lang naman sa buhay mag-asawa pwedeng i-apply yung pagiging permanente. Dahil ang ating relasyon sa Diyos ay dapat permanente. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong inilalarawan ng Diyos ang kanyang relasyon sa kanyang bayan sa pamamagitan ng buhay mag-asawa, sa pamamagitan ng pagiging mag-asawa. Kaya nga, di ba, yung covenant ng Diyos sa kanyang tao, pakikipagtipan. Pag sinabi nating tipan, hindi lang ito pangako. Pag sinabi nating tipan, ito ay higit pa sa pangako at higit pa sa sumpa. Ibig sabihin, talagang hindi pwedeng mawala. Talagang hindi pwedeng matigil. At yun ang salamin ng relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. At salamin din ng relasyon ng bawat isa sa atin sa ating Panginoon. Katulad ng kasal. Sa unang pagbasa, narinig natin kung papaanong ipinapamuka ng Diyos sa kanyang bayan na siya ay kanyang pinulot, binihisan, lahat ginawa ng kabutihan para maging katipan. Pero sa huli, siya ay nagtaksil pa rin. Ang bayan niya ay nagtaksil pa rin. Pinili pa rin ang temporary
ang pansamantala kesa sa permanente. Pero ang katotohanan ay hindi natin maiaalis. Sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo, sinasabi dito at matututuhan natin na ang tipan ng Diyos sa kanyang bayan at ang tipan ng Diyos sa bawat isa sa atin ay kahit kailan hindi mawawala. Ito ay permanente. Ito ay mananatili. Kahit nagtaksil ang bayan ng Israel, nanatili yung tipan ng Diyos at hindi nawala. At kahit ilang beses tayo magtaksil sa Diyos, hindi mawawala ang tipan ng Diyos sa atin. Kaya nga supposedly ito yung maging larawan ng buhay mag-asawa. Supposedly ito yung maging larawan ng kasal. Hindi nawawala, hindi natutunaw, hindi napipigtal. Pero pwede rin nating tanungin yung tinanong ng mga tao, ng mga Hudyo kay Jesus na sinabi, bakit naman pinayagan ni Moises na magkaroon ng kasulatan ng diborsyo para maghiwalay sila? Mga kapatid, sa kontekstong ito, nung panahon kasi na yon, sobrang dami nang naghihiwalay. Sobrang dami. And so, para makontrol yung pagdami, gumawa ng rules, gumawa ng mga guidelines si Moises para hindi basta-basta maghiwalay. Ibig sabihin, ang diborsyo ay para sana ingatan ang pagsasama ng mag-asawa. Dahil aminin man natin o hindi, may mga tao na wala naman talagang kapasidad para sa buhay mag-asawa. May mga tao na hindi naman talaga kaya na bumuo ng pamilya. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, dun sa mga hindi nag-aasawa, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan. Kaya nga 'di ba sa simbahan, meron tayong annulment. Dahil para patunayan na in the first place, yung taong pinakasalan mo ay hindi karapat-dapat sa buhay mag-asawa. Pero kailangan nating alalahanin kung ano ang sinabi ng Diyos. Sa simula pa, hindi iyon. Sa simula pa, hindi ganun. Ibig sabihin, wala sa plano ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa dahil ang plano niya permanente. Ibig sabihin, wala din siyang plano na tayo ay mahiwalay sa Diyos. Walang plano ang Diyos na mahiwalay siya sa bawat isa sa atin. Sa atin ngayon, maraming pinaglalaban talaga na dapat maghiwalay kung ayaw na dapat humiwalay kung talagang abusive na. Well, may katotohanan, meron din namang mga gray areas. Mga kapatid, ngayon kasi kapag konting hirap gusto na nating tumakas. Kapag konting sakit gusto na nating umalis. Kapag nagsawa na tayo, ayaw na natin. Kapag wala ng init ng pagmamahal, wala na. Pero hindi lang sa kasal natin tinitignan yan. Hindi lang sa kasal natin ina-applyan. Kahit sa sarili nating buhay, minsan naia-apply natin yan. Diba? Minsan, kapag tayo nakaranas ng problema, ay ayoko na. Ayoko nang magsimba. Hindi na ako magsisimba. Kapag tayo nakaranas minsan ng unos, pagka minsan may hindi tayo natupad na panalangin, anong ginagawa natin? Ay ayoko na. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Hindi na ako magsisimba. Kapag merong trahedya na nangyari sa atin, minsan na hindi natin maintindihan anong sinasabi natin, walang Diyos. Ba't pa ako maniniwala? Walang Diyos. Ibig sabihin, gusto na rin nating humiwalay. Ibig sabihin, gusto na din nating lumayo sa Diyos kapag nakaranas tayo ng pagtitiis at paghihirap. But again, sinabi ng Panginoon sa simula pa, hindi ganon. Hindi pinlano ng Diyos
na mahiwalay tayo sa Kanya. Pero kahit tayo humiwalay sa Kanya, mananatili yung tipan ng Diyos. Mananatili yung plano niya na tayo'y bumalik sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, isa sa mga permanente na plano ng Diyos ay ang pagsasama ng mag-asawa. Pero lalong-lalo, nasa plano ng Diyos na lagi tayo niyang makasama. Kung papaanong hindi pinlano ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa, ganun din naman, hindi niya pinlano na tayo ay mahiwalay sa Kanya. Pero kahit tayo ay humiwalay sa Kanya, kahit tayo magsawa sa Kanya, kahit tayo lumayo sa Kanya, paulit-ulit tayong hahanapin ng Diyos. Paulit-ulit tayong pababalikin ng Diyos. Dahil wala sa plano ng Diyos na tayo ay mahiwalay sa Kanya. At mananatili ang Kanyang tipan, mananatili ang Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen.